Masayang araw mga ka-PL. Pag-usapan lang po natin itong robbery hold up na nangyari ho sa Davao City, na imbis na matatakot ang mga taga Davao dahil napasok na ng masasamang loob itong Davao City na tinaguriang pinaka tahimik, mapayapa na syudad sa buong Pilipinas, katawa-tawa ho ang nangyari. Eto, may dalawang video ho akong ipapanood sa inyo mga kababayan. Parang mga komedyanteng hold-upper po ito. Etong sumalakay sa isang pawn shop sa Davao City mga kababayan. Alam niyo yung pelikula noon ni Dolphy, nila Panchito. Ang mga komedyante, sila Redford White, yung mga namayapa na sumalangit nawa na kunwari mga bandido, yung pala comedy ang kinalabasan. O etong unang video mga kababayan, makikita ho natin etong tatlong tao na nakasakay sa isang motor. Ano ho? Maliban po sa naharang sila ng stoplight kulay pula, so hindi sila makakatakbo, kasi nga stop muna ayaw pa umandar yung motor. Padjak siya ng padjak sa motor niya, ayaw ho mag-start. Natataranta na yung nasa likuran, yung may bit-bit po na mahabang barel. Baka nga naman matanong sila ng mga kapulisan bakit sila may dalang barel. Dahil kapansin-pansin nga naman, bukod sa wala na silang helmet, tatlo pa ho silang nakaangkas sa isang motor. Ito ho'y bawal na bawal, di ho ba hinuhuli? Yun nga, nakatsinelas ka lang, nagmamaneho ka, huhulihin ka. At ang pangalawang video naman mga kababayan, hindi lang pala si tatlong hold-upper itong sumalakay sa isang pawn shop sa Davao City, kundi 5 katao mga kababayan, 2 parehas nakamotor. yung isang motor na nasa unahan na 3 ang angkas, lumarga na. Tapos sumunod naman yung pangalawang motor na may angkas na 2. Lumiko. Yung naunang motor mga kababayan, lumiko, tumumba. Natumba silang 3 mga sabi ko nga sa inyo nagmistod lang comedy. At kalaunan naman nasakotin din itong mga nanalakay sa Davao City. Ito ho yung video. Unang video muna tayo mga kababayan, panoorin po natin. Ito na. Sus, ako'y naluoy ninyo call Davao pagin mining sulod. Good morning guys. Ito yung robbery hold up kanina sa may Ilustre. Ito yung mga taong nag hold up doon sa pawn shop sa Ilustre area. So ang problema na stopover sila kasi hindi umandar yung motor. So kursunada jud kaayo nga ning sulod diri sa dakbayan sa Davao. Kini mga tawhana ni Davao pay gitira. Good luck sa inyo ha. Dugay ka isla nakasibat guys, naglingi-lingi pang mananap. So kini nga portion mo ni ang sa Bangkerohan area na video. So nakita diha ang isa ka akusado nga apil sa pang hold up diha ning dagan sa may Bangkerohan area. So nakuha og video sa Bangkerohan. Maliwanag. Ano pa namang klaseng mga hold upper ito? Hindi man prepared. Yung kanilang getaway vehicle bolok-bolok. Kakarag-karag mga kababayan, ayaw mag-start. 3 pa sila nakaangkas. Tuloy yung nasa likuran natataranta na, natatakot na. Hindi naman yata ito hold upper mga kababayan. Parang
nautusan lang yata itong bumili ng suka. Ano sa palagay ninyo, hold upper talaga itong mga to? Oh, ito naman ang pangalawang video. Panoorin naman po natin mga kababayan. Pagtawanan po natin kung ano ang nangyari sa video ito. Oh, ito na. O di bagay tantatanga lang. Alak ka lang batula talaga naman, oo. Astig nung lumabas eh. 5 katao, kala mo kung sino mga matitigas sa yawa. labas sila dun sa establishmento. Hindi ko alam kung tapos na sila na makapang-hold up nun o papunta pa lang sila doon sa target nilang salakayin. Maliwanag ang kumakalat no sa social media, tatlo katao lang at isang motor, pero 2 motor ho yun, 5 katao. Dumiretso na yung naunang motor. Tapos sumunod naman yung pangalawa. Lumiko, natumba. Ang tatangang puta. At ayon pa sa balita mga kababayan, no, di umano etong mga nanalakay sa pawn shop sa Davao City mga taga-Leyte. Maaaring nakuhanan ito sila ng ID mga kababayan. Kaya napag-alaman at nasabi sa balita na mga taga-Leyte ito sila. Nako, kaduda-duda mga kababayan, sino ba kilala ninyong taga-Leyte na gigil na gigil, galit na galit at gustong manakit na taga-Leyte na politiko mga kababayan? Lilinawin ko lang lilinawin ko lang, wala akong binanggit na pangalan ni Clue. Ayan wala akong binanggit kung sino man yan na galit at gustong manakit sa mga Duterte na politiko. Kayo na lamang po ang umusga mga kababayan. Kasi hindi ako marunong maghusga Nagdududa, meron, pero husga bawal ho sa akin yan mga kababayan. Magagalit niyan si Allah subhanahu wa ta'ala mga kababayan, di ho ba? Pero uulitin ko lang, etong mga ulapper na ito na sumalakay nga sa isang pawn shop sa Davao City, sa palagay ko hindi ho talaga ito mga professional talaga ang mga bihasang hold-upper. Maaaring napag-utusan lamang ito, maaaring merong nasa likod nitong tatlong ito mga kababayan na baka inutusan sila, oy kayong 5, sige maghasik kayo ng lagim sa Davao City, ayan, mang-hold up kayo at pag nakakuha kayo, inyo na, plus bibigyan ko pa kayo ng bayad. Maaaring ganun. Baka lang para masira ang record ng Davao City na hanggang sa ngayon tanging Davao City lamang ang may taglay na pinaka mapayapa at safety na syudad sa buong Pilipinas. Baka merong isa mga kababayan na naiinggit sa Davao City, bukod sa progresibo na malinis, mapayapa, baka sa lugar nila hindi ganun. Baka sa lugar nila kahit kalsada hindi mapaayos. Davao kasi ganda ng kalsada mga kababayan. Ulitin ko wala akong pinangalanan maliwanag tayo dyan at hindi na ako gumagawa ng fake news. Yan, may video
na nakikita ninyo talaga namang mayroong nangyaring uldapan sa Davao pero komedyante lang. Alam mo yung parang pelikula lang mga kababayan nila nila Dolphy, nila Panchito, nila Redford White. Ang tatanga ng datingan no. Pero ito hindi to pelikula mga kababayan, totoong nangyari ito totoong nangyari ito. Pero yun nga may kaduda-duda lang. Ayan. So, kung kayo ay nagdududa rin, mga kababayan, kung sino ang nasa likod nito, maaari nyo pong ilagay sa comment section nang malaman po natin, ay hindi naman malaman, magkaroon tayo ng clue. Ayan. Baka totoo itong mga duda rin ng ating mga kababayan. Yan kasi ang pinag-uusapan ngayon mga kababayan, yung nangyari ng hold-upan sa Davao City at itong hinihinala nilang maaaring mastermind nitong 5 na ito. Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.